si Jesus, that you through His poverty might become rich. Amen. Basahin naman po natin yung Psalm 35 verse 27. Psalm 35 verse 27. Awit po, 35 verse 27. Ayan. Let them shout for joy. Basahin po nga natin, sabay-sabay. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Amen ba? Saan daw nalulugod ang Panginoon? Sa prosperity of His servant. Sino po ba ang mga lingkod ng Diyos? Ayan, paano po yung iba? Hindi nagtaas ng kamay. So, ang sabi dito, who favor my righteous cause. Amen? Lahat po tayo ay pinagpala na. Amen? Sino po dito pinagpala? Okay. Ang pagpapala pong yan ay hindi lang yan para sa'yo. Amen? Amen po ba? Ang pagpapala na yan ay para po sa tayo ay maging pagpapala sa iba. Amen? Kung ano ang layunin ng Diyos, kung ano ang purpose ng Panginoon, kung bakit siya naparito, yun pong pagpapala na yan, dun po natin gagamitin. Okay? Yung mga pera, amen, yung kayamanan, hindi po yan para lang pambili ng BMW, pambili ng ng mansion. Hindi lang po yun ang purpose po nun. Amen? Ang talagang purpose, ang main purpose po ng kayamanan, yung pagpapala na ibinibigay po sa atin ay para, amen? Para po saan? Para, amen, mapagpala din ang iba. Amen po ba? May kausap po ba ako ngayon? Amen? Kasi tatagal po tayo pag wala akong naririnig na kausap. Amen? So, sabi nung nakaraang linggo, withdrawing the blessing. So, sino po nakapag-withdraw ng blessing? Meron po ba? Amen? Pag meron tayong natatanggap na pagpapala, may patotoo po natin. Amen? Para po mas ma-glorified ang gawain ng Panginoon. So, doon po sa binasa natin kanina, ang Panginoong Jesus, amen? Kahit na siya ay mayaman, siya po ay nasa heaven. Amen? Nandun po siya sa trono. Amen? Nakaupo doon sa luklukan sa kanan ng Diyos Ama, kasama ng Diyos. Siya po ay bumaba sa lupa. Amen? Siya ay, nagkatawang tao para po sa atin. Amen? Siya ay naging sa ubod ng yaman, sa ubod ng dakila niya, siya ay nagpakumbaba. Para po tayo ay maging para yumaman. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay para yumaman. Amen. Amen ba? So, ang ipapahayag po natin ngayon, actually po, hindi ko maano kung anong Tagalog talaga nito, eradicating poverty. Eradicating poverty. So, siguro naman walang magtataas ng kamay kung sino mahirap dito. Meron ba mahirap dito? Siguro walang magtataas ng kamay. I believe walang magtataas ng kamay. Kasi nga, bakit? Kasi nahihiya syempre minsan. Di ba? Walang aamin na siya ay mahirap. Amen? So, eradicating poverty. So, alam niyo po ba na ang ating bansa, amen? Ayon sa NSCB reports, sa National Statistics Coordination Board, sila po ay nag-release noong April 23, 2013, this year lang po. 27.9% of Filipinos live below poverty line. Nakakalungkot, pero mas maganda na po ngayon kasi po noong nakaraang 2011, itong report po nito 2012 po yan. 2011 ay 33% below poverty line. Amen? Yung iba. Ano ba yung poverty line? I-explain ko lang sandali sa inyo ha. So, pag sinabi po nating poverty line, okay, yun po yung yung estado ng tao, pamilya, na kung saan yun yung nakakamit nila yung kanilang basic needs. Amen? Kumbaga, enough lang. Amen ba? Nakukuha niyo po ba? Naintindihan niyo? So, dun sa 27.9% of Filipinos,
sila po ay below pa. Amen? So, meron akong ditong, hindi ko na masyadong na-present sa inyo, no? Pero konti lang. Sabi po nila, sa 5 na families, meron pong budget for food per family for 1 month ay 5,458 pesos. Okay? Food lang po yun. Yun po yung enough na para yung 5 pamilya na yun ay makakain na. Amen? So, 5,458. Pero, pag sinama po natin, uupa pa siya. Di ba? Sasakay pa yan, o ano pa man gagawin niya, o yung mga matrikula ng bata sa pagpapaaral po, ay aabot po ng 7,821. Okay? So, palagay ko meron dito sumasahod per month na 7,821 pataas. Okay? Meron po ba? Sumasahod ng per month, 7,000 or 8,000 pataas. Meron. Amen? Pero po dito sinasabi ko sa inyo, yan po ay 5 pamilya. So, kailangan yan kumita ng ganyang kalaking halaga. Amen? Para matustusan lahat ng pangangailangan. Pero nakakalungkot, 27.9%. Amen? Below 5,458. Pagkain pa lang po yun. So, kung meron po tayong 100 million, napakalaki po yung mga Pilipino na below poverty line. Amen? Amen ba? Nakikinig po ba kayo? Naintindihan niyo po ba? Kasi po gusto kong malaman po ninyo yung sitwasyon po. Kasi akala po natin, di ba, nakikita po natin sa More Fun in the Philippines, gano'n, di ba? Nakikita natin. Pero, pansinin niyo po, di ba, kung titingnan niyo doon sa mga, minsan sa mga gilid-gilid, di ba, yung mga walang, namamalimos. Amen? Lalo na po sa probinsya. Amen? Napakaraming mahirap po doon sa ibang probinsya. At, napag-aralan ko sa Ilocos, walang masyadong poverty. Kasi maganda yung doon. Siguro pamamalakad po doon. So, sa ibang probinsya lang, hindi ko na po sasabihin yung probinsya noon, yung mga talagang below poverty line. At ang gandang balita po dito ay meron pong ginagawa ang ating pamahalaan. Amen? Alam niyo po ba yung 4Ps? Sino po nakakaalam ng 4Ps? Ayun, ang ginagawa po nila, ang tawag po doon ay Pantawid Pamilyang Pilipino Program. O, di ba? For your information. Ang ating gobyerno ay may ginagawa para sa mahihirap nating kababayan. Pero alam niyo po ba na yan po ay pinagmulan po niyan ay dahil po sa pinagkaisahan ng UN na kung saan lahat ng mga mahihirap sa buong mundo, pagdating ng 2016 ay wala na. Amen? Number 1 na goal ng UN or ng Millennium Goal po ng UN is to eradicate poverty. Amen? Yan po ang goal nila. So, papansinin po natin, lalo na sa Mindanao, napakarami po doon talagang grabe yung below poverty line po nila. Amen? So, gusto ko lamang po makita niyo po yung sitwasyon po. Amen? So, kung ikaw ay sumasahod ng 8,000 patas, ikaw ay wala namang pamilya, ay na, sobra-sobra ang pera po natin, di ba? Amen? Tama po ba? So, tingnan niyo po, napakarami po nating kababayan na naghihirap. Amen? Below poverty line. So, ano ba yung poverty? Okay? Na-explain ko ba sa inyo yung poverty line? Amen? Naintindihan niyo po ba yung poverty line? Below poverty line? Okay, above poverty line? Amen? So, ano pa yung poverty? Poverty is a spiritual force. Amen? So, katulad din ng faith. Faith is a force. Amen? Poverty is a spiritual force. Poverty has personality and a nature to manifest itself. So, kung ang poverty ay spiritual, we can rebuke poverty. Tama po ba? Amen. So, we can rebuke poverty. Amen? So, poverty, ito ay kondisyon. It's a condition of living from hand to mouth.
Amen? Kumbaga, ang tawag po ng mga kababayan po natin sa iba, narinig ko po sa mga matatanda, isang kahig, isang tuka. So, yun po yung definition nila ng poverty. Amen? So, yun po according po yun sa sa yung dictionary, from hand to mouth. So, mga kapatid, ang buhay po natin hindi lang we live to eat, we eat to live. Hindi po ganun. Amen? Hindi po dapat ganun ang buhay po natin. Kasi minsan napapansin po natin, no? Nagtatrabaho para kumain. Bakit kumakain? Para may lakas para magtrabaho. Hindi po ganun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ganun ang buhay. Amen? May purpose po ang bawat isa sa atin. Amen? Amen ba? Ang purpose po natin, to eradicate poverty. Amen? We have the blessing. Amen? Meron po tayong pagpapala na binigay ng Diyos po sa atin. So bago po tayo dumako sa pinaka-main po natin, gusto ko pong maunawaan po ninyo, ano ba ang mga reason bakit may poverty? Amen? Ready na po ba kayo? Sino po dito may notebook o may mga iPad, may notepad? Okay. Number one reason of poverty is laziness. Katamaran. Sabi po sa Proverbs 10:4, meron po tayong Tagalog po dyan, alam ko eh. Proverbs 10:4. Ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubungton ng yaman ang kamay na masinop. Amen? Amen ba? Alam niyo po, nung binabasa ko to, talaga namang wala talagang, pag isang tamad na tao, hindi talaga aasenso ang buhay. Tama po ba? Amen? Kaya po, alisin po natin yung Juan tamad. Amen? Mali po yun. Huwag po nating tanggapin po yun na ang Pilipino ay tamad. Amen ba? So, maling kaisipan po yun. Nung binasa ko po yung Proverbs 6, sabi ko sa Proverbs 6, meron po tayong Tagalog yung Proverbs 6, verse 6 to 11 po yata. Okay. Tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Verse 7, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagapamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Verse 9, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Verse 10, kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Verse 11, samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Amen? Ganun po yung tamad. Amen ba? So, I believe walang tamad sa loob ng hall na ito. Meron bang tamad po dito? Wala. Amen. Amen. So, alam niyo, nung binasa ko po yan, meron niya mga katulad na mga verse sa Proverbs. Okay? Isa sa mga katulad po niyan ay Proverbs 14:23. Ibig sabihin, ito ay mga kapatid o mga kamag-anak ng isang tamad. Amen ba? Proverbs 14:23. Sabi dito, yan na po ba yun? Sabi sa English, in all labor there is profit, but idle chatter leads only to poverty. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Amen? Dapat hindi lang puro salita, dapat gawin mo. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo, hindi puro salita. Maglilingkod ako sa taong ito. Mag-serve ako kay God. Tapos, excuse lang po. Maglilingkod daw siya. Yun pala, maraming mga excuses. Ngayon, November na, hindi pa naglilingkod sa Panginoon. Amen? Siguro mag-pray po muna tayo.
Hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Inaanyayahan namin ang iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang mangunguna po sa amin. Hindi namin pinapayagan ang mga demonic force to hinder us to preach your gospel, O God. And thank you, Father, O God. Salamat, Panginoon, sa mga handang makinig ng iyong mga salita, sa mga puso at mga tenga handang makinig. At wala pong matutulog sa oras na ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yun po ay yung mga idle chatter, yung mga kwentuhan ng kwentuhan na walang kwenta o mga chismisan ng chismisan. Amen? Yan po ay mga kapatid, kamag-anak, pinsan ng mga tamad. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka chismoso, hindi ka chismosa. Amen. So, isa pa. Proverbs 20 verse 13. Bibilisan ko lang po Proverbs 20:13. Sabi po dito, matulog ka ng matulog at ikay maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Amen? Sino ba dito ang, gustong-gustong matulog ng tulog? Sabi po doon, ikay maghihirap. Dapat hindi puro tulog lang. Bangon. Sabihin mo nga sa katabi mo, gising! Amen? Dapat hindi po lagi tulog ng tulog. Kasi pag tulog ka lang ng tulog, wala ka mapapala. Alam niyo po ako, pwede ako magstay ng kaya lang, minsan talaga hindi ko kayang, kailangan ko ng ma-recover agad. Pag ikaw ay nagpuyat ng matagal, minsan, halimbawa, kasi kaya ko kasi magstay hanggang mga 4, walang tulugan. Pero pag dumating na kinabukasan, parang kailangan kong, bawiin. Yun ang weakness ko doon. Pero kaya ko talaga na, pero hindi ko kaya na araw-araw walang tulugan. 'Di ba? Hindi ako si Herman Moreno. So, kailangan po natin na, hindi lang to dapat tulog ng tulog. Kailangan, actually, hindi nga maganda matulog daw ng, tanghali. Amen? Pero minsan, binabawi ko na lang, kasi nga, minsan nakakatulog ako ng alas 3, alas 4, so babawiin ko yun ng tanghali. Amen? Pero wag po tayong tulog ng tulog. Amen? Mabuti kung ikaw ay baby, okay lang. Baby naman yan, pero ikaw ay diba? Wag kang tulog ng tulog. Lalo na yung mga tatay, kailangan magtrabaho. Amen? O yung mga tatay dyan, trabaho, kailangan wag tulog ng tulog. So, yung mga tulog ng tulog, yan, kamag-anak din po yan ng mga tamad. Proverbs 23 verse 21. Yung nga, Proverbs 23. Anak, tama, mali po yata yan. Proverbs 23 verse 21. Proverbs 23 verse, Kawikaan 23:21. Pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong madanamit ng basahan. Para iba yata yan. Nagkamali po yata tayo dyan. Ito verse, kahit English na lang. Proverbs 23 verse 21. For the drunkard and the glutton will come to poverty, and drowsiness will clothe a man with rags. Amen? Mas maganda pala talaga yung English kaysa Tagalog. So, yung mga naglalasing. Tingnan mo nga kung may naglalasing pa ba. Yung mga naglalasing, at saka yung mga glutton, yung mga matakaw. Tingnan mo nga yung katabi mo, matakaw ba yan? The glutton will come to poverty. Alam nyo, nung medyo, pa ako, binata pa actually, lahat yata ng debut nung ako ay high school o college, lahat yata ng debut na puntahan namin. Debut party, tapos, siyempre, pag may handaan, yung plato na yan, punong-puno yan. Di ba mahalata mo yung matatakaw kasi punong-puno yung plato eh. Parang merong ano yung pinakamataas na bundok? Mount Apo? Mount Everest? Grabe yung talagang paano kami na magbabarkada kasi nga, syempre, maraming kakainin, libre lang eh.
So, hindi, lahat ng Dibu yata napuntahan ko nung araw na. Tapos yun, sayaw-sayaw, ganyan. Diba? Party people po tayo nung binata eh. So, ang sabi dito, diba? Meron pang inom-inom yun. So, ano mangyayari sa'yo? Will come to poverty. Amen? Kaya dapat hindi po tayo gano'n. So, lahat ng yun, binanggit ko kanina, yun po ay mga pinsan, kamag-anak, kapatid ng tamad. Amen? So, yun ang isang reason ng poverty. Okay, may question ba kayo doon? Meron ba kayong doon? Hindi naintindihan? Alam ko naintindihan nyo naman yun, di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung meron siya doon sa isa na yun. Wala. Okay, number 2. Biblical reason of poverty. Withholding tithes and offerings. Naku, tahimik tayo ngayon. Sabi po sa Malakay 3:10, paki-flash na lang po sa Malakay 3:10, kung meron po tayo Tagalog dyan. Sabi sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this. Pwede nating, mag-advance po tayo ng 8. Balik tayo sa 8 muna. Sabi po dito, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. Verse 9, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Verse 10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. Amen? Ano pong nangyayari pag wini-withhold po natin yung tithes and offering? Ano po nangyayari? Ninanakawan po natin ang Diyos. Amen? Amen ba? Sabi po sa Proverbs 11 verse 24. Proverbs 11:20. Meron ba tayong Tagalog? Yan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Hello? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Amen? Gusto kong i-question ko kayo. Gusto ko kayong maging honest sa oras na ito. Sino po dito ang hindi nag-iikapo? Hindi nagta-tithes at hindi faithful mag-tithes? Sino po rito? Maging honest po tayo. Is there anyone dito sa ngayon na hindi ka nag-iikapo? Meron po ba? Taas ulit yung kamay ninyo. Walang gustong umamin. Hindi, alam mo, ito yung opportunity. Pero dahil, alam niyo, ewan ko, pero, hindi kayo naging honest, no? Pero, merong pinapagawa si Lord sana kanina. Pero I'm sorry, dahil wala naging honest. Amen? Kasi merong pinapagawa si Lord eh. Gusto ko lang maging honest muna kayo. Okay? So, ang pag-iikapo, yan ay dahilan kung bakit may poverty. I remember, nung kami po ay nasa paliparan pa, alam niyo po, ang kahirapan, kung ikaw ay nasa kahirapan, you are living from payday to payday. Amen? Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Yung poverty line, enough lang yun. So if you are living in enough, you are in poverty. And why is that poverty is in your house? Because you are not, one of the reasons is not tithing. Withholding tithes and offerings. You are not faithful. Amen? Ang mga Israelites, dun sila ay nasa Egypt,
they're living in a slave. Slave po sila. At pagdating sa wilderness, sila po ay namumuhay, enough. Enough lang. Pag kailangan nila ng tinapay, anong darating? Yung mana. Pag kailangan nila ng karne, yung mga ibon, babagsak. Enough. Amen? But, pagdating nila sa Canaan, sila ay, nagbigay sila ng tithes. That Joshua is their tithes as a Israel nation. Kaya, grabe yung pagpapala na dumating sa kanila. Amen? Amen ba? So, kung ikaw kapatid, amen? Kung ikaw ay magko-commit, amen, na magbigay ng ikapo mo, ng tithes mo, I'm telling you, amen, hindi aahon ka mula sa kahirapan. Kasi naranasan po namin yan. We are living from payday to payday, 15:30. Minsan, inabutan namin na barya na lang, natitira po sa amin. Pero, meron kami dito yung ikapo po namin, pang-tithes po namin. Anong pipiliin ko? I-hold ko yung tithes o ibigay? Kasi wala na kami, yun na lang pera namin natitira. Sa cash on hand eh. Amen? But, pinili po namin na ibigay yung ikapo, yung tithes. Kinabukasan, nagpadala ang Diyos. May ginamit ang Diyos na taon at nagbigay. Amen? Nagpala po sa amin. Amen? Tapat ang Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Amen? Because God will bless us in our obedience. Amen? Amen ba? In our faith and obedience. Amen ba? So, ito po yung sinasabi ko po sa inyo, hindi para iangat ko yung sarili ko, hindi po ganon. Amen? Kasi po naranasan po namin maghirap. Akala po kasi natin pag maraming walang pera, mahirap. Even yung akala may mga pera, mahirap din na minsan ang tawag doon. Sapagkat ang prosperity ay kumpleto. Amen? Nothing missing, nothing broken. Amen? Hindi ibig sabihin ng prosperity ay pera lang. Hindi po pera lang po ito. Prosperity means whole. Amen? Wala kang sakit. Hindi ka nagkukulang. Diba? If you are living na gusto mo sanang bumili ng sasakyan pero you cannot afford to buy car. Hindi mo kayang bumili ng bahay. Amen? Sapagkat wala kang pera. Amen? Amen ba? Hello? Naintindihan niyo po ba? So, one of the reason ay yung hindi pag-iikapo at pagbigay ng handog. Amen? So, sinachallenge ko po kayo na isurrender po ninyo, ibigay niyo po ninyo yung tithes and offerings po ninyo. Amen? Especially if you are serving God. Ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. When you pay your tithes, when you give your tithes, God will establish your ministry. Amen? Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, God will promote you in your ministry. Amen? So, yun po yung number 2. Withholding tithes and offerings. Sino po ang gustong mabuhay ng more than enough? Amen? Lahat po tayo gusto nating mamuhay ng more than enough. Hindi lang basta enough lang. Kasi nga ang poverty, pag enough lang yan, you are still in poverty. Amen?
And you know, nung kami po ay nagsimula pa lang, alam nyo, ayoko ng I hate poverty. Kasi naranasan namin yung pamilya. Nung kami ay lumaki sa squatter, lumaki po ako sa squatter. Kaya ayoko ng kahirapan. Nais ko, minsan nag-iisip ako, kung paano ako makakatulong sa kapwa para maiangat sila sa kahirapan. Lalo na yung mga kamag-anak po na. I want to lift them up. Amen? Kasi yun ang purpose po natin bakit tayo pinagyayaman ng Panginoon, bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? Amen? Para maalis ang kahirapan. Amen? At kaya ko po isineshare po sa inyo ito, sapagkat iyon ang susi. Yun ang mga dahilan. Amen? Amen po ba? Hindi po ako dito para magmayabang o parang ganun. Hindi po. Hindi lang ako nandito para ipagbuka sa inyo o yung mga, wag po kayong ma-open. Amen? Kasi mahal namin po kayo. Alam nyo, si Pastora, nais niya na walang mahirap sa Rema. Kaya po merong foundation, merong mga co-op, sapagkat ang isa sa mga dahilan po nun ay maalis ang kahirapan, makaahon sa kahirapan ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen ba? So, kayo po ba ay kasama po namin sa layunin na yon? Amen? So, ang UN nga, yun ang layunin po nila. Amen? To eradicate poverty. Amen? Ganyan din po ang ginagawa po ng ating iglesia. Amen? And ito ang mga isa sa mga reason kung bakit may poverty, sapagkat hindi nag-iikapo, hindi nagbibigay ng handog. Amen? Totoo lang po kami sa inyo. Amen? Hindi po kami, nagpapaligoy-ligoy. Amen? Straight to the point. Kaya tinanong ko sa inyo di ba? Sino ba nito ang hindi nag-iikapo? Be honest to yourself. Amen? Kaya ganun po ako, diniretso ko agad. Amen? So, biblical reason of poverty, number 1, laziness. Number 2, withholding tithes and offerings. Number 3, oppressing the poor. Proverbs 22 verse 16. Proverbs 22 verse 16. Okay. Ang nagre-regalo sa mayaman at umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauuwi rin sa karalitaan. Amen? Oppressing the poor. Yung mga ginagamit ang mga mahihirap para lamang sila yumaman. Alam naman po natin yan, mga kapatid, di ba? Siguro hindi ko na kailangan explain yan. Ino-oppress ang mga mahirap. Amen? Lalo na ibang mga politiko, di ba? So, ginagamit yung mga mahihirap. Amen? Wala namang pong masama magregalo sa mayaman. Sinabi po doon, nagre-regalo sa mayaman at umaapi. Siyempre, ibig sabihin lang noon, pag mayaman, okay. Pero pag mahirap, di ba? Dapat pantay-pantay po ang pagtingin po natin sa mayaman at mahirap. Amen? Sabi nga sa isang verse, those who lend to the poor, amen? Ano yan? Proverbs 19:17. Proverbs 19:17. Those who give to the poor lend to the Lord. Ayan. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng manahon si Yahweh ang magbabayad. Amen? So, minsan, hindi na po natin dapat magpautang. Alam na natin hindi mababayaran yan. Amen? Ibigay na lang po natin. Amen? Kasi nga mahirap sila eh. Amen? Kung hindi naman nila kayang bayaran yan, bakit mo pa pautangin? Amen? Ibigay mo na lang. Sabi dito, si Yahweh ang magbabayad. Pero kung ikaw, ino-oppress mo ang mahihirap, amen? Ano mangyayari?
poverty ang mangyayari sa iyo. Okay, number 4. Unteachable spirit. Proverbs 13 verse 18. Pakibasa po natin. Sige po, pakibasa po natin. Proverbs 13 verse. Ayan po, pakibasa po natin. Amen. Unteachable spirit. Ang hindi raw natuturuan o hindi nagpapasaway, amen? Hindi nakikinig sa saway, siya po ay, magkakaroon ng kahihiyan at kahirapan. Isa po yan sa mga, dahilan ng poverty. Kailangan po tayo rin po ay matuto pag sinasabihan po tayo. Amen? Huwag po tayong masyadong magaling o marunong. Amen ba? Especially pag ikaw ay sinasabihan ng iyong magulang. Amen? Pag sinaway ka ng magulang mo, makinig ka. Amen? Sabi nga, di ba? Those who honor their father and mother, ang promise? Will live long. Amen? So, wag po tayong pasaway. Sabihin mo nga sa katabi mo, wag kang pasaway. Amen. So, lagi po tayong maging teachable. Pag tayo po ay nakakapakinig ng mga mensahe, katulad po kanina, katulad po ngayon. Amen? Ay, na naman si di ba? Ako na naman pinapatamaan ito, Di ba? Hindi kayo pinapatamaan. Di ba? Amen ba? Nasa pool lang kayo, pero hindi kayo pinapatamaan. Amen? Huwag po kayong magagalit dun sa nagpapahayag ng salita ng Diyos. Huwag po kayong magagalit kay pastora. Napaka-special mo naman kung pinaghandaan ni pastora. Di ba? Parang ikaw lamang ang bigyan ng ganun mensahe. Di ba? Hindi naman ganun. Kaya huwag po tayong ma-offend. Amen ba? So, number 5. Proverbs 28 verse 19. Siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay. Ngunit siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao ay madudukhang mainam. Sabi po sa English, he who cultivates his land will have plenty of bread, but he who follows worthless people and pursuit will have poverty enough. Amen? Yung mga idol dyan, di ba? Wala namang kakwenta-kwenta, ina-idol mo. Amen? Di ba yung mga idol na Daniel Padilla, di ba? Nasa iyo na ang lahat. Ganun, walang kwentang-kwenta. Lagi. Pag may concert, punta ka na, Santa Lucia, Robinson. Maghihirap ka, ining. Di ba? Puro na lang yung ginagawa mo. Di ba? Ay, andun na naman si Daniel Padilla sa S-Mall. Andun na si S-Mall. Punta ka naman sa S-Mall. Basta kung nasaan si Daniel Padilla, pupunta ka naman. Gumitili-tili ka pang gano'n. Di ba? Ano mangyayari sa'yo? Kahirapan. Amen? Ang sabi ng Apostol Pablo? Imitate me as I imitate Christ. Sino dapat ang sinusundan po natin? Si Christ. Si God. Amen? Amen ba? Si pastora, si pastor to, di ba? Sila, ini-imitate nila si Christ. Amen? Amen ba? Huwag yung kung sino-sino lang yung pinafollow, I follow you. Follow me. Di ba? Twitter pa, follow pa. Ang dami mong pinapollow. Di ba? Di ba? Kung sino-sino na lang pinapollow mo. Dapat, alam niyo po, dapat, huwag po tayo masyadong, kung sino-sino na lang yung ating mga sinusunod. Amen? O pinapakinggan. Amen ba? Number 6. Misfortune.
Misfortune. Alam niyo po, ang misfortune, hindi po natin, kontrolado. Amen? Wala po tayong control po dyan pag mayroong misfortune. Kasi po hindi natin inaasahan. Wala po sa ating kamay yan, mga kapatid. Amen? Lalo na yung mga nangyari dun sa sa Tacloban, di ba, sa ating mga kababayan. Kasi hindi naman nila inaasahan yun, di ba? Hindi naman nila ginusto yun. Di ba? Na maanod yung bahay nila or misfortune. Isa yun sa mga dahilan kung bakit may poverty. Amen? So, ano ang gagawin po natin para mapuksa o malipol ang kahirapan? Amen? Dapat tayo may gawin? Amen? So, number one, ang gagawin po natin ay changing the image. Sabi mo sa katabi mo, change your image. Pagbabago ng imahe. Amen? Basahin po natin yung Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Ayan. Sa Tagalog, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at patagumpay ang iyong pamumuhay. Amen? Si Joshua, siya po ay assistant ni Moises. Tama po ba? Amen? Bakit po sinabi yon ni God kay Moses, kay Joshua? Sapagkat si Joshua ay former slave. Alipin siya. Amen? Si Joshua ay 40 years na transient, nomad. Ibig sabihin, kung saan doon siya pupunta. Di ba may ibang mga ganang tao, di ba? Kung saan inabot ng gabi doon matutulog. Tama ba? Di ba parang ganon? Ganon din si Joshua noon. Pero, dahil sila Joshua ay papasok sa promised land, sa Canaan. Amen? Diba? Yung flowing with milk and honey. Amen ba? Kailangan ma-prepare. Naalala ko yung sa Singapore. Merong may condo unit yan, no? Condominium na maganda. Makikita mo meron itong mga sampay. Ay, siguro Pinoy ito. Diba? Diba? May mga tao, kahit dalhin mo sa isang napakagandang lugar, ganun pa rin ang imahe. Amen? Alam niyo po, ako, natutuwa ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit kami po ay lumaki sa squatter. Hindi kami pinalaki ng squatter na ugali ng mga magulang po namin. Talagang pinalaki kami talaga ng maayos. Kahit na, kasi, alam niyo po, pag ganun po ang imahe ninyo, hindi mo maano yung kahirapan sa buhay mo. We have to change our image. And the only word that can change our images, or image, ay yung salita ng Diyos. Amen? Wala nang iba. Amen ba? Salita ng Diyos lamang ang pwedeng magbago sa ating mga imahe. Amen? Amen ba? Alam niyo po ba, merong isang bansa o nation na kung saan walang passport, walang ticket, walang visa. Di ba meron? Alam niyo ba 'yon? Ha? Imagination. You have to imagine yourself, nagdadrive ka ng kotse. You have to imagine yourself, ganito ang bahay namin, ganito kalaki. Ini-imagine mo na. Amen? Hello? Naintindihan niyo po ba? Libre lang po yan, mga kapatid. At merong salita ang Diyos na kung saan napakaraming pangako ang Panginoon.
Amen? Nandun na po lahat. Kailangan lamang isaksak mo sa isip mo at imaginein mo. Ganun na nga. Mayaman ka na, kapatid. Pinalaya ka na, kapatid. Amen? Nandyan po ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi doon, day and night. Night and day. Kailangan mabura sa isipan ni Joshua yung ganon imahe niya. Amen? Hindi ka na squatter, kapatid. Amen? Nasa condominium ka na nga, squatter pa rin ng ano mo. Hindi ka na squatter. May condominium ka na nga eh. Meron ka ng house and lot. May mansion ka na. Squatter pa rin ng ano mo. Mali. Baguhin mo, kapatid. Amen? Hello? Kailangan, paano natin gagawin yung ngayon na? Gawin mo po yun, mga kapatid. Baguhin mo ang imahin mo. Amen? I remember when, yung aming boss namin doon sa natin yung trabaho po. Kasi po kami, tour of duty kami, iba-ibang mga probinsya pinupuntahan namin. One time, minsan kami, ako yata yun, o yung kaibigan ko, yung ka-office mate ko. Nakasuot siya ng t-shirt lang na kasi nga, aalis ng probinsya. Nainis yung boss ko, sabi, ba't ka nakaganyan? O pagkakaman kang driver. Yung driver mo, naka-collar pa ikaw naka-t-shirt. Amen? Sa sinusuot din natin minsan. Amen? Amen ba? Ayusin natin yung pagsuot po natin. Diba? Yung mga kababaihan. Diba? Change yung image. Hindi yung parang, kita na yung mo. Pagkakama lang tuloy yung mga diba? Sorry for the word. Diba? Yung mga kalapating mga Diba? Kasi yung suot mo. Hello? Diba? Diba? Ayusin mo rin yung pananamit mo. Change yung image. Diba? Mag-invest po tayo. Kung wala kang suit, mag-invest ka sa suit mo. Diba? You are a millionaire. Meron bang millionaire na hindi nakasuit? Dapat nakasuit ka. Amen? Hello? May long sleeve ka. Invest. Amen? We have to change our image. Amen? Baguhin po natin yung ating imahe. Natutuwa ko si Brother Oli wala po dito. 'Di ba? Bisa pag nakita todong 'di ba? Yung forma niya talaga akala mo siya magpi-preach. 'Di ba? Kasi nga, yun yung best wear niya, 'di ba? Yung honor niya kay God, yung worship niya kay God, even sa kanyang pananamit. Amen? Ganon din po tayo, mga kapatid. We are facing the God of God, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Sasambahin po natin ang Diyos Ama. Amen? Ang lumikha ng langit at lupa. Di ba? Siyempre, pagharap po tayo sa Kanya, dapat maayos din po tayo. Hindi ko sinabing mag-Onesimus ka. Hindi ko sinabing di ba, mag-prima donna ka. Hindi ganun. Ang ibig ko sabihin, ayusin mo yung pananamit mo. Hindi, this is not the time para manood ka ng sine. Amen? Mamalengke? Ba't ka atayan mo para ka mamamalengke? Mag-worship ka para ka mamamalengke? Yung suot mo pamamalengke, ganoon din ang suot mo dito pamamalengke? Mali. Hindi po ako galit. Inibigyan ko lang ng emphasis. Amen? Totoo, di ba? Sasambahin natin ang Diyos. Amen? Ang suot mo, para kang namamalengke, para kang nakachinelas. Hello? Hello, may kausap po ako kayo? O baka, tuno naman to siya. Galit na sa akin. Amen?
I believe meron kayong best na damit. I believe. Ako'y naniniwala. Kasi pagdating ng mga diskuhan, partihan, pag may bisita, pag darating si Mayor, talagang grabe ang suot mo pag darating si Mayor. Oh. Diba? Bakit pag sasamba ka sa Diyos, ba't parang ang suot mo parang ewan? Amen? Ayusin natin yung ating. Sabihin mo sa katabi mo, change your image. Amen. Number 2, how to eradicate poverty. Number 1, changing the image. Number 2, create a think hour. Amen? O lumikha ng isang oras na pag-iisip, pagbubulay-mulay. Amen? I remember nung sinabi ni Pastor Sam. Kilala niyo si Pastor Sam? Di ba sabi niya, meron siyang think hour. Meron siyang isang basta nag-meditate lang siya. Usually, ginagawa ko minsan, nakikinig lang ako sa isang preaching. Yun lang. 1 hour preaching. Kumbaga yun na yun. Pero isa naman, nasa CR lang. Ganun lang. Basta isip ka lang. Minsan nga, naiisip ko minsan, paano ka pa may improve? Paano ka pa makakatulong? Diba? Yun yung mga think hour. Dapat meron tayong ginagawa. Kasi, alam niyo po, pag nag-meditate po tayo sa Panginoon, amen, God will deposit new ideas, new strategies. Amen? To improve ourselves. Amen? As a Christian, as a minister, as a father, as a parent, amen? Kailangan magkaroon tayo ng ganon. Yung isang oras na kung saan mag-meditate ka, mag-iisip ka. Amen? Hello? So, dapat meron po tayo, nag-aalat po tayo ng ganon. Number 3. Actually, nasabi ko na itong kanina. Number 3, study the life of successful people. Pag-aralan daw po natin ang mga matagumpay na tao. Amen? Sabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Amen? Pansinin mo mga kapatid, di ba? Yung mga tao na mga naging successful sa ating bansa. Sino-sino yon? Di ba? Henry C., di ba? Si Gokong Wei, Lucio Tan. So, pag-aralan mo. Amen? Bakit? Ano ba ang ginawa nila? So, dapat ganoon din ginagawa po natin. Kaso, ang ginagawa ng iba, paano nag-evolve si Naruto? Paano na ganoon siya? Yun ang pinag-aaralan. Anong mangyayari sa'yo nun? Di ba? Amen? Hello? Ang pinag-aaralan natin, paano tawag dito? Paano makakapag-cheat sa Candy Crush? Paano mali eh. Hello? Di ba? Minsan, ang pinag-aaralan natin, bakit nagkahiwalay si ganon, si ganyan, si mga artista, di ba? Pinag-aaralan, bakit nagkahiwalay? Siguro ganyan. Dapat pag-aralan po natin yung mga taong matatagumpay. Ano ang ginawa nila sa buhay nila? Amen? Yun po dapat ang ginagawa natin. Yun po ang pinag-aaralan po natin. Amen? So, how to eradicate poverty? Number 1, changing the image. Number 2, create a think hour. Number 3, study the life of successful people. And number 4, daily confession. Amen? Araw-araw na pagpapahayag ng salita patungkol sa, sa kasaganaan. Amen? Dapat ang confession po natin hindi dapat kahirapan. Ang confession dapat po natin ay prosperity. Kasaganaan. Amen? Amen po ba? Hindi yung, ang hirap naman dito. Araw-araw, yung talagang binabanggit mo, yun nga, mahirap nga talaga. Amen? So, we have to change our confession. Dapat, ang lumalabas sa ating, ang pinapahayag po natin araw-araw ay mga salita. Patungkol sa mga pangako ng Diyos, patungkol sa kasaganaan. Amen? Excuse lang po. Di ba sabi ng iba,
Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Tama, mali? Mali. Dapat sabihin mo, mayaman ang buhay sa Pilipinas. Di ba? Hindi mahirap. Di ba? Yung iba naman, isang kahig, isang tuka lang ako eh. Di ba? Dapat baguhin mo, isang kahig, 1,000,000 tuka. Di ba? We have to change our confession. Di ba? Yung mga tindera sa palengke minsan, ay, matumal ngayon. Ba't sabihin mo matumal? Wag matumal. Hindi dapat matumal. Baguhin mo yon. Amen? Amen ba? So, we have to change our confession. Amen? Andun pa rin tayo. Dapat meron ka pa rin salita ng Diyos. Amen? Tawagin mo ang pagpapala. Tawagin mo lahat ng mga kasaganaan. Remember yung I am factor? Sino po nakakaalala po na I am factor? Diba? Diba dapat I am rich? Amen? I am not poor. Sabihin mo nga, I am rich. I am not poor. Amen? Diba sabi ng sa Bible, let the poor say, I am rich. Amen? So we have to change. Amen? Sabihin mo, maganda ako. O, di ba maganda ka? Hindi yung sabihin mo, yung isa. Di ba? Kung gusto mo maging maganda, wala yung belo. Di ba? Sabihin mo na ikaw ay maganda. Daily. Sige, gawin mo. Daily yon. After 21 days, di ba? Talagang gandang-ganda ka na, di ba? Amen? So, number 5. How to eradicate poverty? Number 1, changing the image. Number 2, ano po? Number 3? Number 4? And number 5, get out of debt as soon as possible. Get out of debt. Utang as soon as possible. Amen? Amen ba? Alam niyo po, hindi masama mangutang. Amen? Wala pong sinasabing masama mangutang. Pero po, ang ibig ko lang sabihin, kailangan po natin makalaya sa mga utang. Amen? Hindi po dapat maging buhay po natin ang mangutang. Amen? Nakita mo ang kapitbahay, may LED. Mangungutang ka ng LED. Nakita mo ang kapitbahay mo, merong aircon. Mangungutang ka ng aircon. Di ba? Lahat ng bagay ay napag-iipunan. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat ng bagay ay napag-iipunan. Kung wala ka pang capacity para magbayad, di ba, ng mga bagay na gano'n, hindi mo kailangan utangin yun. Mag-ipon ka na lang muna. Amen? Amen ba? Alam niyo po, nung kami po ay nagsisimula pa lamang, kami po ay nag-agree na hindi kami gagamit ng credit card sapagkat ayaw namin malubog sa utang. Amen? Kasi nga wala pa kaming capacity para di ba, grabe naman yung interest sa credit card, di ba? Alam niyo naman po yun, di ba? So, talagang kahit anong minsan papapadala na lamang, i-activate mo na lang, may meron ka ng credit card. Ginagawa namin, sinisira. Kasi mamay, may makapulot nun, di ba? Gamitin. So, sinisira namin yun. So, siguro mga ilang years din yun. Hindi kami nag-credit card. Amen? Later na lang nung, syempre, medyo marami ng pera. Okay lang yun, di ba? Syempre, kailangan mo bang pumunta ng Singapore, kailangan magdala ng maraming pera? Hindi naman, di ba? Di ba? So, we use ng credit card pag, halimbawa, pumunta ng ibang mga bansa or sa malayong lugar. Syempre, kailangan mo talaga, hindi mo kailangan magdala ng napakalaking, di ba, na pera, cash. Mahirap naman yun, di ba? Yun ang talagang use ng credit card.
Amen? Para maging cashless. Amen? Amen ba? Pero wag po nating gamitin na, gusto ko nun. Hindi ka na, credit card, puro credit card. Kabaon-baon ka na sa utang. Ang grabe na interest. Diba? Amen ba? Mabuti pa sa co-op. Diba? Mura lang ang interest. Konti lang ang interest. Amen? Diba? Amen ba? So, alam nyo po, eto hindi ko sinasabing masama ang mag-credit card. Hindi ko sinasabi po yun. Kailangan kasi marunong po tayong gumamit. Amen? Kung wala ka pang capacity, amen, na magbayad, wag ka muna mag-credit card. Wag ka muna. Iwasan mo muna pa mag-credit card. Amen? Sabi nga sa Romans 13 verse 8, paki-plus muna sa Bible, sa issue worship. Romans 13 verse 8. Keep out of debt and owe no man anything, except to love one another, for he who loves his neighbor, who practices loving others, has fulfilled the law relating to one's fellow man, meeting all its requirements. Amen? Keep out of debt. Sabi mo sa katabi mo, keep out of debt. Amen? Kami po ay, nung kami po ay magne-negosyo, doon po kami nang hiram ng malaking halaga. Kasi kailangan po namin sa kapital ng negosyo po namin. Nagkataon lang na mura yung interest kasi nga may offer po sa amin sa company po namin. Kaya sinungguban ko yung offer nila. And then sa ating co-op, 'di ba meron tayong co-op na kung saan maliit lang yung interest. 'Di ba compare mo naman sa mga credit card na kung saan napakalaki. Amen? ng interest. Kaya lalong nababaon sa utang yung mga tao. Amen? Amen ba? So, yun po, sinasabi ko po sa inyo, kung wala ka pang capacity, huwag ka muna mag-credit card. So, number 6. Number 6, always come to church with a pen and a notebook. Sino rito may notebook? Always come to church with a pen and a notebook. With iPad, with Amen? Bakit ko po sinasabi yun? Amen? We have to learn. Amen? Hindi porket ikaw ay nakatapos ng MDBD, di ba? Hindi ka na maglo-learn, mag-aaral. Amen? We have to learn. Learning structure. Alam niyo po, sa aming mga sinasabi ito na magnipipreach si Pastora, behind that preaching, there is a rema na para sa inyo lang yon. And you have to take down notes. Amen? Kasi pag hindi nyo po yun na-jot down, hindi nyo po, malilimutan nyo po agad yan. Mananakaw ng kaaway. Amen? So, kailangan po lahat po tayo prepare. Pag pupunta po tayo ng church, meron po tayong, pen, notebook. Amen? O meron kang iPad, meron kang ganito, ganyan. Elite pad. Amen? Amen ba? Sino yung mga walang notebook? Next time, magdala po tayo notebook. Hindi, sige. Sino po may walang dalang notebook? Pwede kayo magpalista kay Sister Tina. Next Sunday, bibigyan ko kayo notebook. Sino yung mga walang notebook din? Ayan po, nakikita niyo po si Mrs. Magpalista po kayo, bibigyan mo namin kayo ng notebook at saka ballpen. Magpalista po kayo sa kanya, ha? So, lahat na magpapalista sa kanya na nagtaas ng kamay, walang notebook, bibigyan po namin ng notebook. Alam niyo po, pag binabalikan ko po yung mga notebook ko before, grabe. Amen? Kasi nawabalikan ko yung mga revelation ni God. Amen? Ma-apply mo sa buhay mo.
Amen? Kaya, napakabuti. Kasi, maraming klase ng learning structure, di ba? Alam naman po na. Hindi ko na kailangan pahabain pa yun, di ba? Yung mga cognitive, mga conceptualize, di ba, na structure. Amen? Kasi kailangan talaga ma-discipline ka eh. We have to discipline our physical bodies. We have to discipline our emotion. Amen? Amen ba? Kasi hindi pwedeng magpapadala ka lamang sa katawan mo. Amen? Sa comfort mo. Amen? Dapat kailangan madisiplina po natin. Amen? Madisiplina po natin yung ating sarili. Amen? Amen ba? Amen. So, next. Actually, hinabol ko lang to. 5 things na dinagdag ko na lang para tuluyan natin ma-eradicate ang poverty sa ating buhay. Ang number 1 ay give. Sabihin mo nga, give. So, ano niya po ang pagbibigay? Sabi niya kanina, ang nagbibigay, mapagbigay ay lalong yumayaman. The law of harvest. Amen? Nung nakaraang buwan, hindi ko matandaan kung kailan yun eh. Basta si Lord nagbigay sa akin na sinabihan ako ni Lord, taniman mo to. Nagtanim ako ng printer. Amen? Pagtanim ko ng printer, umani po ako ng napakagandang cellphone. Amen? The law of harvest. Mas mahal pa yung cellphone na inani ko kaysa dun sa, syempre, harvest nga eh. At hindi lang yun, meron pang kasunod na HP ElitePad. Amen? Kasi, once na ikaw ay sinabihin ni Lord, na bigyan mo to, huwag na po tayong magpapaatubili, huwag na po tayong magdududa, sundin mo na lang. Pag pinapram ka ng banal ng Espiritu, give. Amen? Malapit na po ang Pasko. Amen? Amen? Ang mapagbigay ay lalong yumayaman. Alam niyo po, share ko lang din po. Every time na Pasko, lagi kaming may bit-bit na kasi may punong-puno ng regalo yun. Diba, isang basket na ganyan, regalo, di ba? Pagbalik namin sa bahay, 3 basket na yung dala namin. Amen? Amen ba? Ano ibig sabihin doon? Kasi nga, pag nagbibigay ka, talagang aani ka, kapatid. Amen? Kasi pag ganyan ka, ano magdadalo sa inyo pag ganyan ang kamay mo? Kahirapan. Amen? Kaya po dapat tayo ay magbigay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magbigay ka. Amen? Amen. Magbigay ka. So, next. Honor. Honor your father and mother, di ba? When we honor someone or when we honor God, hindi po nawawala meron tayong ibinibigay. Amen? Ang sabi po sa Bible, di ba, pag in-honor po natin na ating father and mother, we will live long. Amen? Amen ba? So, we have to honor our father and mother. Amen? I-honor po natin yung ating mga magulang. Even spiritual parents. Amen? Si Pastor Ton. We have to honor them. Amen? Huwag mong sabihin, ano na yan eh, marami ng pera yan, may yaman yan, ba't pa kailangan bigyan? Hindi po yun eh. Ano niyo po, yung binibigay po natin sa mga man of God, woman of God, holy po yun sa kanila. Holy po yun.
Kasi alam niyo po, pag binigbigay po tayo sa mga spiritual parent po natin, amen, yun po ay nalalaman po ng Panginoon Diyos. Alam niya yun. Amen? So we have to honor our parents. When we give to our parents. Amen? Hindi lang respeto ang sinasabi ko na sa paggalang sa magulang, kundi we also give to our parents. Amen? Nagbibigay po tayo even financially sa ating mga magulang. Amen ba mga kabataan? Mga anak? Amen? Magbigay din po tayo sa kanila. Amen? So, never be satisfied with poverty. Amen? Never be satisfied with poverty. Do not tolerate poverty. And number 5, you must hate poverty. Amen? Kailangan po natin, ano ba yung hate sa Tagalog? Kamuhian ang poverty. Alam niyo po, poverty is not of God. Amen? It's not even the will of God. Amen? Ang kahirapan po ay hindi sa Diyos. At hindi kalooban ng Diyos ang kahirapan. Sabi mo nga sa katabi mo, ang kahirapan ay hindi sa Diyos. At hindi ito kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen ba? So, mamaya po tayo po ay magbibigay. Amen? Tayo po ay magbibigay ng ating mga handog, mga tithes and offerings. I want to challenge you yung ibigay niyo yung the best seed for this afternoon. The best offering. Amen? Pakinggan nyo ang banal na Espiritu kung ano yung the best offering na ibibigay mo. And I will pray for you, especially yung mga you are living from payday to payday. Di ba? Sino ba nais makalaya doon sa mga from payday to payday lang? Meron ba gusto makalaya from payday to payday, from paycheck to paycheck? Amen? Meron po ba? So, I want to challenge you na ibigay niyo yung best offering niyo ngayong hapon. Tayo magbibigay. So, inaanyayahan ko yung worship team. Ibigay po natin yung yung best offering po natin.